and help us to move on in this life, to learn more of you, and not only learning what the things that we need to learn from you, but to obey it, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, at kami po ipagpalain niyo sa aming pag-aaral ng iyong salita. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Welcome. Welcome po yung mga first-timer. Okay, praise the Lord. Ayan, meron na tayong bagong technology na in-improve tayo ng Panginoon little by little. Salamat sa Diyos at meron na tayong, hindi na ako nangahanap ng aking drumstick para maging pointer. Last Wednesday, we had a wonderful Bible study and Brother Joey exhorted us about the woman who anointed Jesus. So, nagkaroon kami ng mga research about this incident. How many actual anointing incident that represent in 4 gospel account. Nakita natin at least 2 or 3, no? So, dahil meron silang different perspective by different authors. So, ngayon po, hindi yun ang titignan natin. Ang titignan natin yung pinakalaman, pinaka-essence nung nangyari. Kaya, pinamagatan natin 2 uri ng God's servant. According to the tradition, si Simon the Lepers na babanggitin natin dito ay pinagaling ni Lord. May possibility, pero walang account sa Bible yan, but assuming na ganun nga nangyari, kaya inibitahan niya si Lord na maghapunan sa kanyang bahay. So, basahin natin ang Bible sa Luke 7:36 to 47. Dito nga pala. Ayun. Praise the Lord. Baligtad. Atay. Ayun. Ayan po. Yung babae po, nakita po natin, hinahalikan at pinapahiran ng buhok yung paa ng Panginoon. So, naka-recline ng Panginoong Jesus sa Panginoong Jesus doon sa itong painting na to ay a little bit different doon sa traditional na nangyari, no? At yung babae, nag-iiyak siya dyan, hinahalikan niya yung paa ng Panginoong Jesus. So, kung 3 account yan, 3 sila dyan. O kung 2 lang yan. Anyway, yan po ang senaryo. Nandun si Simon the Leper, medyo judgmental ang kanyang pagmumukha. Tumitingin doon sa babaeng abang-abang kanyang pakiramdam at dumudulog sa pala ng Panginoon. Ayan. Now, one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. When a woman who had lived a sinful life, tingnan po natin yung past tense na had lived a sinful life, hindi nangahulog ang masinat pa siya that time, kinalimutan niya probably yung kanyang nakaraan, at siya ay naging follower ni Lord. Pero kilala pa rin yung kanyang reputasyon dahil siya ay quote-unquote babae. In that town, learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. She brought an alabaster jar of perfume. So, yun po sa pagkaaral natin, na itong si Simon ay binanggit din sa ibang account sa gospel na the Pharisee. Isa siyang Pharisee o religious leader, at binanggit din siya ay that leper. So, sa pagkakaunawa natin, siya ay mabait na tao. Amen? At yung babae namang kilalang makasalanan ay nasa isang encounter ngayon, sa isang bahay. At nandun nga. So ano pong nakita natin dito sa account na ito pong si Simon ay nagpaunlak sa Panginoon. Buti na, wala tayong Japanese dito, hindi tayo maghahapon, no? Ay, meron. Sabihan mo na lang, Sister Tere. Pinaunlakan ng Panginoon para siya ay pasalamatan probably dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Hinil siya dahil sa according to the tradition, healed by Jesus of his leprosy. So nakita po natin si Mary o yung babae, hindi ko pinakalanan dito, hindi natin alam kung sino nga siya. Kasi unnamed Simple life lang yung babae, hindi pinakalanan, when a woman. Nagdala siya ng alabaster jar of perfume. And ano pong nakikita natin?
ang mga servant pala ng Panginoon ay nagkikreate ng oportunidad para maglingkod. Hindi naghihintay ng panahon para sabihin ng Lord, maglingkod ka na sa akin. So they grab the opportunity, nagbe-breakthrough sila kung saan dapat nilang puntahan at gawin, kung saan ang Diyos ay mapaglilingkuran nila. Okay, ano po nangyari? As he stood behind him, at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. So, anong ginagawa ng babae? Siya po ay umiiyak at basang-basa yung paa ng Panginoon. She wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Ano po nakita natin dito? Meron itong bagay na ginawa siya, no? Nabasa yung paa ng Panginoon, ng luha niya, hinalikan, pinunasan, binuhusan ng pabango. So, available po yung babae para sa Panginoon. Pero makikita po natin, according to the study we have had, na itong tradisyon sa Israel, na bawat bisita sa bahay ay hinuhugasan ng paa, nililinisan, pinapahiran, hinahagkan, at inaano yung kanilang head with oil as a sign of honor para sa kanilang mga guests. Pero dito, hindi ginawa ni Simon the Pharisee. So, nangangahulugan, yung hindi tinarabaho ni Simon, tinarabaho ng babae. Supposedly, dapat siya trabaho, no? Kaya yung babae trabaho eh. Eh, hindi naman siya ang nag-i-invite kay Jesus Christ. Parang sa atin ngayon, no? Yung dapat na tinatrabaho natin, iba yung pinapagawa natin. At ginawa naman ang iba yung dapat gawin natin, inakasuhan naman natin yung gumagawa nun. Bakit mo ginagawa yan? Trabaho yan. Hindi ka manigarapat dapat. Dito sa pulpit to, pastor lang dapat dito, may graduate ng degree. Huwag kang pumatil dito. Ganyan pa, no? Ibang pinapagalitan mo. True servant makes themselves available. Ang nangyari po. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, hindi po nagsalita, sa isip niya lang. Sabi niya, if this man were a prophet, kung itong lalaking to, si Jesus, ay propeta, he would know who is touching him. Kilala niya sana kung sino yung humihipo sa kanya. And what kind of woman she is. That she is a sinner. Kilala niya yung kalalagayan ni babae, pero hindi niya alam yung kalalagayan niya. Kita mo natin? Alam niya yung kalalagayan ng babae, spiritually speaking, at siya hindi niya alam yung kalalagayan niya. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Okay, balik po tayo sa istorya bago tayo pumalaot. So, he dined with Jesus. He invited Jesus and dined with me. Parang Revelation 3:20 ang dating, no? If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. If he dine, I will dine with him. So, nangangahulugan, meron pong possibilidad na si Simon somehow believe that Jesus is a healer, Jesus has a power to do miracles, Jesus is somewhat an extraordinary teacher, at parang convincing na siya na, ito na kaya ang Mesiya. Imbitahan mo nga sa bahay para magkaroon pa kami ng malalim na Bible study. Magkaroon pa kami ng malalim na interpolation at mga paliwanag niya kung talaga nga siya yung tagapagligtas. Kasi gumaling na ako, possible na gumaling siya, titingnan natin mabuti. Scrutinize natin at talagang he is the prophet. He is the one sent by God from above. Eh dito nakita niya, kung propeta to, bakit ganito? Hindi niya alam yung babae yung humihipo sa kanya. So nagkatanong na naman siya. Hindi yata Mesias to, healer lang yata to, baka miracle worker lang to, hindi yata Mesias to. Kasi kung propeta to, alam niya dapat kung sino yung babae humihipo sa kanya, dapat sisipahan niya palabas yan eh. Dahil makasalanan eh. Kasi ang pagkakaunawa ng mga Pariseo, sabi ni Nicodemus, we believe that you are from God because no one can do the things you do unless God is in Him. Di ba? Kasi only good people here by God. Ito yung mga utak ng Pariseo eh. Bait ka lang para pahingan ka ng Diyos. Pag makasalanan ka, ayaw ng Diyos sa'yo. Dito medyo, sabi ni Simon, kung propeta ito eh, hindi niya alam, babaeng humahawak sa kayo, makasalanan.
Pero sabi ng Lord, nakasabihin sa'yo. Sabi naman ni Simon, tell me, teacher. Kita po natin, di ba? Pag ang taong anak ng Diyos ay kinakausap ng Diyos, sasabihin ng anak niya, sabihin niyo po, Lord, yung inyong gusto sabihin sa akin sa Biblia, hindi ko alam ang aking gagawin. Ko ba'y nagkakamali? Nakikinig po ako doon. False servant sees the weakness of other servants. Supposed to be naglilingkod na siya sa Diyos dahil pinagaling siya, presumably. Pero, ang nakikita niya, yung kahinaan at kasalanan ng isa pang naglilingkod din sa Diyos. Dapat nga, pinaglingkuran niya ang Lord, nilinis niya yung paa, pinunasan niya, hinagka niya, nilagyan ng oil sa ulo. Pero hindi. Two men owe money. Dalawang lalaki may utang, pareho. To a certain money lender, one owe him 500 denarii, one day salary ho yun, according to the research namin ni Joey. And other 50. 500 to 50, malayong diferensya, ha? Neither of them had money to pay him back. Wala po silang dalawang parehong pera para bayaran yung kanilang pagkakautang. Ano pong ginawa ng money lender? So he canceled the debt of both. Sana uso pa rin dito yan sa God's block, no? Ganda siguro nito. Purihin ng Panginoon. Malaki ang reward niya sa heaven pag ginawa niya. Hallelujah. Mauso sana dito ngayon sa buhay natin. Now, which of them will love him more? Sino sa kanila ang magmamahal ng lubos? Yung pinatawad ng malaki o yung pinatawad ng maliit? Simon declared and replied, I suppose. Hindi mo pa alam, I suppose. The one who had the bigger debt canceled. Sabi ni Lord, you have judged correctly. Ba, tumatama na rin ang kanyang kaisipan. Jesus said. Nakita po natin yung parable of the unmerciful servant. Ang related story niya sa Matthew 18:21. Meron pong isang lalaki, may utang din dun sa master niya. Hindi siya makabayad. Sabi ng master niya, hindi ka makabayad sa akin. Bibenta ko yung mga bag-anak mo sa slave market. Kasama mo. Para makabayad ka, sabi niya, bigyan niyo ako ng pagkakataon, hindi ako kaya bayaran, tawarin niyo ako. Ang ginawa ng master sa kanya, pinatawad lahat yung kasalanan niya. Kaya nang paglabas nung lugar, nakasalubong niya yung fellow servant niya na may utang sa kanya ng 5 piso yata yun. Hindi natin alam kung magkano yun, maliit na halaga lang. Sabi niya, bayaran mo yung utang ko, kundi pagubultahin kita, pinagbubog niya hanggang pinakulong niya pa. Nabalitaan ng ibang fellow servant, sinumbong doon sa master. Tinatawag siya, halika rito, iho. Ang laki ng utang mo sa akin, dahil hindi mo kaya bayaran, humingi ka ng tawad, kinansil ko lahat. Samantala yung kaibigan mo, ang liit lang naman ng utang, hindi mo napatawad. Anong ginawa sa kanya? Pinabugbog siya, pinakulong, at pinagbayad pa uli lahat yung kanyang utang. Ganyan din ang trato ng tao, na pinatawad ng Diyos, ngunit hindi kayang patawarin ang kapwa niyang makasalanan. Tama daw yung judgment niya, sabi niya. Jesus said. Okay? Ibilisan natin dahil maganda itong interpretation natin, sama na tayo mamaya. In-expand ko lang para maliwanag yung ating pag-uusap. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not. Highlighted yung did not doon, you did not. Give me any water for my feet. Ayan. Maraming did not people dito. Tingnan nyo mga katayo nyo, baka did not people yan. Mga dapat ginagawa, hindi ginagawa. Kung alam nyo tamang dapat nyo gawin at hindi nyo ginawa, ang sabi ni James, kayo nagkakasala. May maraming did not people dito eh. But she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Wala kasi siguro makakuha basahan kaya yung buhok niya na lang. Napakagandang buhok niya. Na ginagamit niya nung araw upang mag-attract ng kanyang mga piyaksang, probably kung siya prostitute. Hindi natin alam. Tinanggal niya yung veil niya, yung kanya kasi sa Western, Far Eastern culture, ang babae nakatago yung kanilang mga mukha. Ayun, nilantad na. Tinanggal na yung kahihiyan. Verse 45. You did not na naman.
Give me a kiss. But this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. Tignan niyo meron siyang dapat ginagawa, hindi niya ginagawa. Yung babae na hindi naman dapat niyang gawin, yung ginagawa niya. Dahil hindi naman siya invited dun eh. True servant, pay attention to the needs and do it. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, nakikita ang mga kailangan at ginagawa kagad. Yung iba alam na may pangangailangan na wala na nga naglilinis doon sa church, ayaw pa maglinis. Wala man nag-ayos na upuan, ayaw pa ayusin ng upuan. Trabahuin na ho natin, create an opportunity to serve God. Wala ho tayong panahon para maging heroes sa Diyos, kundi malilit na bagay na ginagawa natin sa Kanya, counted lahat sa heaven yun. Ang babae, ginawa niyang mabuti. Maghapon na ilang oras mo pinagahalikan yung paa ng Panginoon. Yung buhok mo ginagamit mo. Wala ka bang basahan? Meron mo yatang gustong ituro ang babaeng ito sa atin, no? Kasi po sa Israel, pinapahaba talaga ng mga babaeng buhok nila dahil sign of kanilang kagandahan at glory of the lady whose hair is long. Yung kanyang glory ay gawing basahan na lang dahil alam niya ang kanyang kalalagayan sa Diyos. Yung inyong karangyaan, yung inyong ganda, yung inyong kagandahan ay walang halaga yan sa harapan ng Panginoon. Hanggang paalang ng Diyos yan. Kaya huwag kang masyadong mapaghalagaya sa beauty mo. Dapat yan ay nasa paalang ng Panginoon. Kaya ano pong nangyari? Ginawa niya yung dapat niyang gawin. Hinalikan, binasa, at hinalikan. Simon, hindi ginawa. Verse 46, ito na naman, you did not. 3 beses, sinabi ng Lord, you did not. You called me Lord, but you did not obey my word. You called me healer, but you did not proclaim my greatness. You called me Savior, but you did not. Dahil ganyan mga Kristiyano eh. Healer lang si Lord, Savior lang si provider lang si Lord. Ano pa? Helper lang si Lord, pero wala namang ginagawa kay Lord. Ang masakit pa, masyado pang judgmental. You did not put oil on my head, but she had poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven. For she loved much, but he who has forgiven little, loves little. True servants serve with what they have. Ibinigay na po ng babae, wala kasi siyang basahan, buhok na lang ang ginamit. Pero ano pong ginawa niya dahil sa ating pag-aaral, yung kanyang, balik tayo, yung kanyang perfume, according to the research, pinaghanap ko sa internet, iba-iba yung kanilang mga findings. Isang author nagsabi it would cost about $1,200. Kasama na yung alabaster jar niya. Equivalent sa lapad, mga 13 lapad. Isang bagsakan, binuhos lang kay Lord. Sana naman may mag-offer ng ganyan dito, 13 lapad, isang bagsakan, no? In-offer mo yung perfume. So nakita ko sa internet, iba naman yun. Sa naman, nagsabi, $2,600 sa pera natin ngayon. So anumang amount yan, ang importante, very expensive, sabi ng Bible. Kaya meron pong 3 bagay na gusto ipakita sa atin si Lord. Our 3 W's for Jesus. Our works, which is our service. Our worship, which is our worship. Of course, worship. Pananambahan in our wealth. Yang pang 3 bagay na yan ay naibibigay natin kay Lord. Bilang tunay na mananambahan at tunay na tagapaglingkod ng buhay na Diyos at makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ikaw ba'y gumagawa para sa Kanya? Nananambahan sa Kanya? Nagbibigay ng yaman para sa Kanya? O baka lahat yan sa iyo lang? You work for yourself? You worship yourself? You get your wealth for you, as much as you can, and then have your wealth. Yan ang mga Kristiyano, ganyan. No? Puro siyempre sarili. It is not all about us, it is all about Jesus. Kaya, ano pa unang nangyari? First, yung works ho natin.
First of all, his feet would be washed. Dapat po, ang guest sila doon, from one place to another, like Jesus Christ, itinerant preacher, hindi sila nangangabayo. Yung sandals nila, hindi naman katulad ng sapatos natin close, open din yan, kaya napapasukan ng alikabok sa sobrang haba ng kanilang nilalakad, punong-puno na ng alikabok yung kanilang paa. Eh kung medyo pasmado pa yung lalaking yun, siyempre nagpuputik-putik na yung paa niyan. Pagpasok ng bahay, medyo titigas yung alikabok sa paa, ay medyo putik-putik na. Kaya, halikan nyo ba naman yung ganyan paa, putik-putik. Tingnan yung katabi nyo yung paa niya, may aliko nga. Itong si babae, hindi ho natapos halikan yung iyak ng iyak doon sa paanan ng Panginoon. Hinahalikan niya, pinupunasan niya ng kanyang buhok. Hinahalikan niya yung paa ni Lord. Siyempre, yung luha niya kasabay nung dust na nakadikit doon sa paa ng Panginoon, naghalo na, ano na yun? Malaputik na. Bali wala sa kanya yun, importante si Lord itong aking hinahalikan. I don't care. It is my Jesus, my Lord, my Savior, my Redeemer, provider in all. Is the one I love. That's why I'm kissing His feet. Si Simon, hindi niya magawa Ako, graduate ako ng degree. Gagawin ko yan. Doon lang yan sa mga nagtitinda ng tinapa sa Divisoria, sabi sa akin, taga-UP. Iba-Bible study ko. Sabi ko, sir, may I serve you so that the Lord would bless your household? Na-stroke ko itong lalaki. Pero hindi man lang ako i-welcome sa bahay. Inisnog pa ako, sabi sa akin, para doon yan sa mga nagtitinda ng tinapa sa Divisoria, I am a good man. After walking in sandals on the dusty road, so a servant would greet him at door with basin of water and would wash and dry his feet. That is the normal costume in Israel. And then, our worship. Secondly, the host would come and greet him with a kiss to make him feel welcome and let him know that he was an honored guest. Hindi naman hinalikan Parang tingin lang siguro ni Simon, baka miracle water lang to, pinagaling nga ako sa lepers, baka hindi naman Messiah o God o prophet. Kaya upo ka lang dyan. Parang ordinaryo kapitero lang siguro pagkakaunawa. Sabi sa Psalms chapter 2 verse 12, kiss the Son. But capital letter yun. Sino yung Son na yan? Lest he be angry and you be destroyed in your way. For his wrath are flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. Worship po kasi yung kiss Kaya po sabi po nung salitang Greek word ng worship is proskuneo. Proskuneo. Ako po yung may aso ng araw. Yung aso namin, pag pinapakain ko yan, hinahalikan niyo yung kamay ko. Tapos yung paa ko, gagawin ko, lalagay ko rito yung bread, ililit niya rin yung paa ko. Ito palang pagkaunawa sa Greek word ng worship. From the Greek word proskuneo, the word worship, pros means to lay out, or stretch out, or to bow down, or to fall flat. Yung konos, yung kuneos, is from the word means dog or a hound. To prostrate, worship means to prostrate oneself in reverence and homage, and to look to infant like a dog before an object of veneration. Kaya yung aso natin, mahal na mahal tayo pag pinapakain natin, di ba? He is the bread of life. Jesus Christ, give us our daily bread. Kaya dapat mahalin natin ang Panginoon. He is our provider. You will prostrate before your God. Panginoon, ang bait-bait mo. Araw-araw na lang pinapakain mo ko. Dapat ako'y magutom na matay gutom na dahil ako'y hungry naman talaga. Die hungry Tagalog. Patay gutom. Yung po palang ibig sabihin ng worship. Proskuneo. Kaya yung babae nag-worship. Hindi lang siya nag-work. Nilinis yung paa ng Panginoon. Hinahalikan pa, hindi tinitigilan. Sabi nung Simon the Pharisee, ano kaya itong lalaking to? Alam niyang babaeng mahali sa kanya. Sa mga babae. Hinahayaan niya. Kasi po, ang lahat ng makasalanan ay welcome sa Diyos as long as you bow down and fall prostrate before Him and say, Lord, I'm not worthy. Makasalanan po ako. Patawarin mo ako, Lord. Ayun po ang ginawa ni babae. Kaya, kiss the Son. Worship Jesus. He is the Son of God who came to save us from our sin. Our worship, and next is our what?
our wealth. Then, thirdly, it was a matter of courtesy to anoint the head of the guest with some cooling oil. Yung palang oil na ginagamit yung perfume, a sort of, pag binuhos dun sa, ganda ng oil dito, Brad, no? Binuhos dun sa head, dahil mainit po sa Middle East, may init ang travel nila, nakaturban pa sila. Pag hubad ng turban nila, bubuhusan niya ng oil. Ang feeling pala nun is parang menthol. Nare-refresh ka sa init, parang pumasok ka sa air-conditioned room. Yun pala yung purpose nung kaya inaano ng oil yung ulo ng mga guests sa bahay. Kasi wala naman silang electric pa na may ikot-ikot dyan ngayon, kaya air-conditioned room na centralized pa, parang pa ni Jesus yun, di ba? Kaya yung pala yung, maybe it was because of the hot oriental sun, it was customary to use oil to anoint the head of the guest. Minsan pa daw po, dahil karamihan po din sa mga Hudyo na lagi nakaturban, yung mahihinang kapit ng anit na buhok ay madaling makalbo. At pag sila po hindi nakapagturban, nasa sunburn yung kanilang pagkapanot, ang pangit tignan, no? Puti na tapos dito medyo sunog. Inaano tinanghok ng oil to pacify, to neutralize yung burning sensation doon sa kanilang ulo. Ginawa ho lahat ng babae yun. Kaya lang hindi na ho siya kasi according sa other account ng Bible, inanoint din ng babae si Jesus sa ulo, but dito, nakapokus dito sa Book of Luke, more on sa paa ng Panginoon. Worship doon sa paa ng Panginoon. Kaya tatlo pong idea, nakita po natin, ulitin po natin, our works, our worship, and our wealth. Gaano po kamahal yung perfume na ginamit niya? According sa sinabi ko sa inyo kanina, $1,200 US dollars, equivalent to 13 lapad ngayon. Isang bagsak na worship. Kaya no wonder, si Judas nandun ay nagre-reklamo. Dahil duro po si Judas, duro po. Mandaraya. Dahil si Judas, ninanako niya yung pera ng Panginoon. Sabi ni Judas, ang laking sayang ginagawa nitong babae ito. Sana na lang i-convert sa money yan. Binigay na lang sa mahihirap. Ang utak ni Judas sayang, ang maka-offering niyo dyan kay Jesus Christ. Ibigay niyo na lang sa akin yan. Marami yata mga Judas. Hindi ka katabi niyo, mukhang Judas na yan. Magbigay ka naman kay Lord. Huwag ho kayo mag-atubiling magbigay sa Diyos dahil lahat ang binibigay natin sa Kanya. Our works, our worship, our wealth is being honored for His honor. Lahat po yan ino-honor ng Lord dahil bumabalik lahat ang ginagawa natin sa Kanya. Lahat po ng ating pananambahan, hindi lang para sa Diyos yan, para sa atin din yan. Yung pag-pray ka, hindi lang para sa Diyos yan. Hindi mo na madadagdagan ng Diyos, hindi mo mababawasan yan. Self-sufficient na yun. Ikaw ang nadadagdagan pag nagpe-pray ka. Ikaw ang nadadagdagan pag nag-worship ka. Ikaw ang nadadagdagan pag nagumagawa ka. Ikaw ang nadadagdagan pagka ikaw ay gumagawa. Pag gumawa ka sa Diyos, siyempre, i-honor ka ng Lord. Sabi ni Jesus Christ, they that serve me, I will honor them. Ako, nagtatrabaho full-time, wala naman akong pera. Si Lord nagtatrabaho sa... Di ba? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Dinabalik lang naman ng Lord lahat yan. Your wealth, your worship, and your service. Kaya, dalawang bagay po, kinumpir at kinuntras natin, dalawang servant, yung isa, did not. Yung isa naman, do it. We see these two forms of services represented here. Like Simon, Mr. 550 denarii. Service to God is for show of His goodness and self-righteousness. Magpapakita ng gilas kay Lord, napakain si Lord, sinasabi niya para sa iyo. Sa kanya, worship, life in general is all gone through on the basis of obligation and becomes routine. And lastly, they see God as Savior, a healer, a helper, no lordship. Kasi yun lang pagkaunawa niya siguro kay Lord, pinagaling siya sa letter niya. Hindi naman yata Lord ang propeta to, alam niya sana kung ano yung gumagalaw sa paa niya. Ini-question yung pagiging Lord. Marami rin pong Kristiyano, ganun yata. At those na like the woman, with Miss 500 denarii, siya po, iba po yung kanyang reaction hunger and thirst for righteousness. Give the best to the Lord. Time, money, energy. Tayo ho ba yan? O doon tayo kay Mr. 550? Ang service sa kanya is a joy because of love.
Basahin natin sa Genesis 29:20. Jacob served 7 years to Rachel and they said her. Di ho ba para bang pagka mahal mo yung pinag-ilang para mo, parang angga-angga-ang lang. Di ba mabe, parang mahalin pag magbubuhay. Dahil mahal mo yung pinag-ilang para mo. Di ba, Sister Jenny? Di ba, Sister? Bago sinakasal, di ba, Sister? Para bang kagabi, medyo na ako, talagang antok na ako, sabi ni, masakit ang aking balakang, masayos. Para bang madali ang madaling sumunod. Gusto mo na matulog, pero because of your love. Love niyo ba yung mga husband niyo, mga wives niyo? Pero pagka pinautusan ko, tinatamad ka pa. Kasi po, service is a joy because of love. If you love Jesus, ang bilis maglingkod kay Lord. Kaya nga si Joy. Ang daming Bible study sa Philippines. Dahil because of the love of God, the joy is always there. Bakit hanggang ngayon nagsisilbi pa rin ako kay Lord in spite of all the hardship and difficulties in ministry? Because of the love. Love, service is a joy because of love. And lastly, the different responses. Mr. 50, Simon. Out of service, envious, proud, grudges, humiliated, loser. Si Miss 50, simple woman, in service, thankful, humble, good feeling, exalted, winner. Sino kayo dyan? Si Mr. 50 o si Miss 500? Manatime. Okay, mahaba-habang diskusyon to. Mahaba-habang diskusyon. Okay, ganito, no?